Jesus Christ, Almighty God. sa Diyos ko ang pinakamataas na papuri. Sa gawain ng Panginoon sa diriwang ng unang araw ng isang linggo, batay sa Daniel chapter 9 verse 27, noon sa isang linggo at kalahati ng isang linggo. At sa programa ng Diyos sa umagang ito ay meron pong tatlong bahagi na atin pong susubaybayan sa loob po ng isang oras at kalahati. At bago natin mapakinggan ang ikalawa at pangatlo, hingin natin ang ating isang kapatid na si Brother Donoso upang mag-share ng isang testimonya, maging sa personal na kanyang dinanas sa ministeryo, maging mga kaunawaan mula sa Panginoon na kanya pong natutunan. Amen. Okay, natawag ko natin ang Magandang umaga po. Amen. Salamat po at nabigyan po ako ng pagkakataon na salita dito sa Praise the Lord. nais ko pong ibahagi sa inyo yung aking naranasan dito sa aming sambahan. May mga sa lahat ng mga churches, mayroong mga pagsubok na dumadating. Amen. Praise God. Na dapat niyong patibayin yung loob niyo. Sa mga pagsubok at kailangan na unawain niyo yung mga sitwasyon ng bawat isa. Pagpasensya niyo na at medyo mahina yung aking damdamin. Yun lang nga pala ako excuse me po. Talata na iano sa inyo. Amen. Tungkol to sa mga pagsubok. Amen. Yes. Psalm 66 verses 10. Yes. Sapagkat ikaw, O Diyos, tinikman mo kami, iyong sinubok kami na parang pagsubok sa pila. Yes. Hallelujah. Yung mga pagsubok na dumadating sa inyo, huwag niyong kakalimutan tumawag sa Kanya. Kasi para sa akin, ang naranasan ko bilang isang kamanggagawa ng Diyos, maraming pagsubok dumating sa amin, sa samahan namin. Pero niloob ng Diyos na naging matibay kami. Amen. Amen. Praise the Lord. Glory. Yung mga naging problema namin dito, or magiging problema nyo man sa bawat churches nyo, Amen. nais ko lang ipadala sa inyo na pagtibayin nyo na huwag kayong basta-basta maghusga o kaya pag-iwalay ninyo yung mga puro-puro nyo ng pag-iisip ng masama sa bawat kapwa. Kasi yun po yung magpapasira sa inyo sa church. Praise God. Kung ano man yung mga nagawa ng mga ka-churchmate nyo, unawain nyo sila, bigyan nyo ng pagkakataon, ipaliwanag nila yung mga kadahilanan nila. Praise God. Yun lang po. At meron pa po ako bibigay na isang talata. Amen. Zacarias 13 verse 9. Amen.
Praise the Lord. At ito po ang sinasabi. At aking dadalhin ng ganitong bahagi sa apoy. At sila'y Amen. dadalisayin ko na parang pilak na dalisay. Amen. Praise. Glory. At sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa dito. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan. At aking sila'y didinggin. Aking sasabihin siya'y bayan ko. At kanyang sasabihin ang Panginoon ay aking Diyos. Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. Glory. So, ang paliwanag ko dito maraming pagsubok ang ibibigay sa atin. Kung ikaw ay isang kamanggagawa sa Diyos, huwag kang mag-expect na pagpasok mo sa church, puro kaginawahan Praise the Lord. at kasiyahan na dadating sa iyo. Hallelujah. Kasi lahat tayo ay susubukin ng Diyos. Amen. Praise. Kung gaano talaga ang faith mo sa Kanya, hindi lang sa material na bagay, kasi ang bawat tao ngayon sa sanlibutan puro material lang ang ginagamit. Ang hinihiling palagi sa Diyos na kapag hindi binigay sa inyo agad nagagalit kayo. Hindi po dapat gano'n. Dapat unahin niyo muna pagmamahal sa Diyos Amen. God. Hallelujah. Glory. bago sa mga material na bagay. Naway sana may natutunan po kayong aral sa Amen. aking Amen. pagbibigay binaw sa salita ng Diyos. At Praise the maraming Lord. salamat po. Amen. Glory to you, Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Glory. Isa pong napakagandang pagbabahagi ng ating kapatid na paggamat siya'y hindi pag-aanong matagal sa ating gawain ay gagawa na po niyang magpatutuo dahil sa kanyang mga unang Amen. pakikinig ng salita ng Diyos. Purihin ang Diyos, pangalan ng Jesus na siyang Kristo. Amen. Hallelujah. Ibig ko lang namin ipaabot sa lahat ng mundo. Kinapal sa buong mundong ito, sa apat na sulok ng daigdig. North, South, East, West. Ang isang taos puso na pagpapaabot ng magandang araw sa araw ng Panginoon na walang iba na si Jesus na siyang Kristo. Maging sa aming mga tagapakinig at tumatangkilik ng pakikinig ng aral ng Jesus Christ Government or KBB Martin, amin din po ay na-extend ang aming pagbati na nagmumula sa aming puso. Isang magandang araw sa unang araw ng Sanlinggo. Amen. Nais ko lang po ay ugnay sa ating narinig na pagpapatutuo ng ating kapatid. Ang ating bubuksan na kaunting pagbinisay o pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sa patuloy natin na pag-aaral ng salita ng Diyos na siyang nakasulat sa banal na kasulatan, alam ko po na ang bawat isa ay nagsusuri. Nagsisikap ang bawat isa na maunawaan kung anong ibig sabihin ng mga itinakdang salita ng Diyos sa ikabubuti ng tao. Praise. Sapagkat ang Biblia po, ito ang aklat na kumplito. Na andyan yung kabutihan para sa atin, na andyan din itinakda ng Biblia ang tungkol sa masama. Para ang isang lingkod ng Diyos ay maturuan ng lubos kung paano siya manimbangan sa panahon. Lalong-lalo na ngayon na ang panahon natin ay nasa huling mga araw na. Amen? Kaya nararapat lang po na ang bawat isa ay dapat magsuri tayo. Hindi lang tama tayong mga tagapakinig, hindi lang tayo tagabasa, kundi pag sumikapan natin mga brothers and sisters, na tayo maging isang kabahagi o magbabahagi
ng kagandahan loob ng Diyos. Praise. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Alam natin yun. Praise. Nilikha ng Diyos ang mundo para sa atin. Kinumplito niya po ang lahat ng pangangailangan ng tao. Kaya ang nagiging usapin ito ngayon sa panahon natin, maging nung unang panahon, ang usapin dito na namumuo ang relasyon ng Diyos at ng tao. Amen? Amen. Kinumplito po ang sanlibutan ng lahat ng bagay. Mga bagay na dapat magamit ng tao. Tungkol naman sa tao sa paglilingkod sa Diyos, tinakda niya sa kanyang 10 kautusan kung paano natin paglingkuran ang Diyos. May 4 na bahagi ang 10 kautusan na ito'y para sa paglilingkod ng Diyos at 6 na bahagi para sa ating mga tao. Nais ko buksan ang nabanggit din ito ng ating kapatid kahapon, ang aklat ng 2 Timoteo. Buksan natin sa talata 3, basahin natin hanggang 9. Praise. Medyo mahaba-haba po ng kaunti. Ganito po ang nababasa natin. 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 9. Tumatak po sa aking isip kahapon ang binigyan ng ating kapatid na talata na ito. Kaya sa patnubay ng Diyos ay akin po ito pinagnilayan. Yes. Kaya sabi dito, tapat ang pasabi kung ang sino man nagsisikap na maging obispo, mabuting gawa ang dinanasan. Amen. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ang pag-iisip. I am sorry, 2 Timothy pala. Sorry po. 2 Timothy Amen. chapter 3 verse 1. Amen. Labis po akong na ano nito sa kahapon dahil talagang ito'y para sa ating mga tao. Aminin natin na hindi. Nagagawa ko ito. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib. So nagpatiuna na si Apostol Pablo sa kanyang lingkod na si Timothy, kaya isinulat ang 2 Timoteo para ipaabot sa lahat ng mga tao maging mananampalataya at hindi ang babalang ito, na ang darating na panahon ay mapanganib. Amen? Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwain, mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili. Praise. Mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti. Mga lilo, mga matigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawang kaysa maibigin sa Diyos. Na may anyo ng kabanalan datapwat tinanggihan ang kapangyarihan ito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Ito ang tagubilin na Apostol Pablo sa kanyang lingkod na si Timoteo. Yes. Verse 6, sapagkat sa mga ito ay nangagapang ng mga bahay at binibihag ang babaeng haling nalipos ng kasalanan, hinihila ng iba't ibang pita. So hayag sa ating panahon ang mga pita ng laman. Amen? Verse 7, na laging nagsisipangaral at kailan pa man ay hindi narating ang pagkaalam sa katotohanan. Ito ang worst, mga brothers and sisters. Maraming nagbibitbit ng Ebanghelyo ng Diyos. Praise. Paano natin mapapatunayan mismo sa ating sarili na ang bitbit natin ay siyang katotohanan ng salita. Amen? Praise. Pagdating sa verse 8, sabi, at kung paano si Hanes at si Jambres ay nagsilabang kay Moises. So sa unang lingkod natin na siyang ginawang propeta ng ating Panginoon, na walang iba si propeta Moises na siyang ginamit upang inigtas ang Israel sa Egypto. Anong ginawa? Ay gayon din naman ang ito nagsilawan sa katotohanan. Mga taong masama ang pag-iisip, mga itinakwil tungkol sa pananampalataya. May anyong kabanalan, subalit hindi abot ang kasakdalan ito. Praise. Verse 9,
Ngunit sila'y hindi nagpapatuloy sapagkat nahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang kamangmangan. Gaya naman ang pagkahayag ng sa mga. Amen? Bilang mga lingkod ng Diyos o mga naglilingkod ng Diyos at naghahangad na makapaglingkod sa Diyos, dapat ating maalaman ang mensaheng ito. Na dapat nating maunawaan na dapat ang mga bagay na nangyayari sa mundong ito ay hindi natin ituring na mga bagay na masama. Bakit po? Sapagkat Diyos ang may takda ng lahat ng bagay. Yes. Tulad na nabanggit ng ating kapatid kanina, sinusubok tayo tulad ng dito. Yes. Tinipo ng Diyos ang mga tao at ginamitan ito ng lambat sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang nahuhuli ng lambat, mga kapatid, ang mabuti at masama. Amen? Yes. Hallelujah. Thank you, Lord. Kapag tinipon ang mga huli sa lambat, dito masusubok ang isang pananampalataya ng bawat isang naghahangad makapaglingkod sa Diyos. Praise God. Amen? Amen. Napakahalaga po na ating ito may kintal sa bawat isip natin sa ating puso. Na ang lahat ng bagay ay nagaganap dahil sa kalooban ng Diyos. Na ang tanging naghiwalay sa presensya ng Diyos sa mga tao ay ang ating mga nagawang pagkukulang o pagkakamili na sa suma total nagiging isa itong kasalanan sa mata ng Diyos. Yes. Kaya sinabi ng ating Apostol Pablo kay Timoteo, dapat na malaman niya na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat si Timoteo ay tinuro ang lubos ni Apostol Pablo tungkol sa Ebanghelyo ng Kaharian. Amen. Amen? Mahirap para sa tao ang manatili tayo sa isang bagay. Praise. Subalit, pwede mapanatili natin ang isang bagay kung mayroon tayong tunay na paninindigan sa mga bagay na nais mong gawin na inaakala mong mabuti sa mata ng Diyos at sa mabuti sa mata ng tao. Sapagkat ang tanging layunin ng salita ng Diyos, mga brothers and sisters, to save and to redeem. Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang siya mismo ang maging ehemplong gumanap sa kautusan ng Diyos. Hindi ako naparito upang sirain ko ang mga kautusan ng mga propeta, kundi gawin ito at ganapin. Sapagkat ang tao hirap po na magawa nila ang kabanalan. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon, ibinigay niya ang kanyang bugtong na. Nag-anyo siya sa laman upang maikapakita niya ang tunay na pagsunod na hanggang sa kamatayan ay tunay na sinunod niya kung anong utos ng Ama. Dito sa panahon ng mga panganib, dahil nandito na tayo sa panahon ng mga panganib, ang ibig sabihin, ito na yung mga huling araw. Praise God. Nakikita na natin ang tanda at nagaganap na. Ang mga propesiya ng banal na kasulatan na tulad ng nabanggit natin nung una, ayon dito sa talatang ito, ang mga tao magiging maibigin, salapi, walang turing, walang pag-ibig, mapagtumayaw, may anyong kabanalan, Praise. pero hindi naaabot ang kasakdalan nito. Nais ko pong ibahagi sa bawat nais maglingkod ng tapat sa Diyos.
kinakailangan po ang lahat ng bagay na ito, nabanggit ng kasulatan, ay maganap sa gitna natin. Kapagkat ito ay itinakda na ng Diyos. For what purpose? Upang ang isang lingkod ay maging isang handa. Sa paraan ng Diyos, sapagkat ang sabi niya sa Romans, ang kaloob ng Diyos ay hindi nagbabago. Mayroong apat ang pagpili ng Diyos. Pinili, pinirang, at saka yung isa talaga, o kaya yung chosen ordained. Makikita natin sa ating pagbabasa ng banal na kasulatan ang apat na pagpili ng Diyos. Sa ating spiritual na buhay, lahat naghahangad na tayo'y maging ordained ng Panginoon. O pumasa tayo sa pamantayan ng Diyos. Amen? Nandito tayo upang ganapin natin ang mga kautusan ng Diyos. Sapagkat binanggit ng banal na kasulatan, mga pagkabanal na kayo sapagkat ako'y banal. Isang tanong ang tinatanong ko po rito sa salitang mga pagkabanal na kayo. Sa isang payak na pag-unawa mga kapatid, pag sinabi mga pagkabanal tayo, dati hindi po tayo mga banal. Amen? Kaya sinabi ng salita ng mga pagkabanal tayo. Sapagkat sabi nga ng talata na ang mundo nakasandak na sa kabundukan. Ayaw ng Diyos na mapapahamak ang bawat isa sa atin. Nais niya na ang bawat isa ay maligtas. Amen? Kaya napakabuti ng Diyos. Mababasa natin sa mga aklat ng bagong tipan ng pagbabalik loob ng isang makasalanan ng kapatid ay libo-libong anghel ang tumalapalakpak sa langit dahil sa isang kaluluwang nagbalik ng Diyos. Nagbigay ng ihimlo ang Panginoon, higit na mas mahalaga tayo kaysa sa mga mayan. Amen? So dapat bilang tayo'y mga tao, may kahinaan. Hilingin natin ang gabay at patnubay ng Espiritu na siyang magturo at magpaalala lagi sa atin ng mga bagay na itinuro na sa atin. Mahirap gawin tulad ng utos ng sinasabi doon sa Mateo 5:43 hanggang 42. Tunghayan po natin kung anong binabanggit doon. Buksan natin ang Mateo 5, mula tayo sa 43. Narinig ninyo ang sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kauputan mo ang iyong away. Sa talatang ito, tinunghayan ko po hanggang sa lumang tipan, ay hindi ganito ang pagkasulat. Subalit sa mga tagapagturo, na mga unang tagapagturo, binago nila ang utusan. Kaya binanggit ng ating Panginoong Kristo, datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Upang kayo'y maging anak ng inyong ama na sa langit. Napaka-importanting requirement po. Dahil sa pag-ibig sa ating mga kaaway, magkakaroon tayo ng karapatan maging anak ng Diyos. Amen? Sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti. So ang Panginoon, timbang ang hustisya. Hindi tagilid. Sapagkat ayon sa kanyang sinabi, pinasisikat niya ang araw sa ganap at hindi ganap. Pinapatak niya ang kanyang ulan sa mabuti at masama. So bakit kinakailangan magtaka tayo pag dumarating ang pagsubok? Ang itinuturo sa atin, maging mahinahon tayo sa lahat ng bagay. Amen?
Sabi dito sa verse 46, sapagkat kung kayo'y iibig sa mga nagsisibig lamang sa inyo, dito mapapansin natin na ang tao marunong magtangi. Amen? Anong ganti ang inyong kakamtin? So walang kabuluhan ang ating pag-ibig ngayon. Hindi ba gayon din ang ginagawa ng mga maniningil na buhis o mga publikano? Sapagkat ang kaibigan nila, sa akala nila, yaon lamang mga kababayan nila, mga kalahit nila, at mga kapwa nilang parihas ng pananampalataya sa Diyos. Pero hindi ito ang ibig sa parating sa atin ng Diyos. Ang pag-ibig sa kapwa wala pong pagtatangi. At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, pertining ito sa atin, mga naglilingkod sa Diyos. Ang turingan natin magkakapatid. Amen? Anong kalabisan ng inyong ginagawa? Anong inihigit natin sa ating ginagawa? Kaya binanggit ito, hindi ba gayon din ang ginagawa ng mga hintil? So, anong aral ang ating napupulot dito, mga brothers? Dapat maging suma total ng ating isip na maisip natin ang itinuro sa atin na ibigin natin yung kapwa gaya ng ating sarili. Sapagkat, last verse, kayo nga'y mga pagkasagdal na gaya ng iyong amang sa kalingitan na sagdal. Narinig natin, napag-aralan natin, pero wag natin sabihin na hindi tayo susubukin ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Amen? Praise. Sapagkat unang tinitingnan ng Diyos hindi ang panglabas ng anyo ng ating pagkatao, kundi ang ating puso. Kaya lang walang makakatanan sa atin. Walang makaka-escape. Sapagkat maraming mga tao ang kayang magtakip ng mga problema, masaya sa anyo nating panlabas, subalit may problema sa panloob. Ganito ang binanggit sa awit 17 verse 3. Sabi dito, iyong sinubok ang aking puso. Sulat ito ni Haring David. Iyong dinalaw ako sa kinagabihan. Iyong nilitis ako. At wala kang nasumpungan. Ako'y nagpasya ng aking bibig na hindi sasalangsang. So kung ating papansinin ito, kung ating titingnan, lumalakad na siya ng may kabanalan. Dahil nung siya sa atin ang kanyang puso, nilitis, ay walang nasumpungan ang Diyos na masama. Amen? Ako'y nagpasya sa aking bibig. Siya mismo, nagkaroon siya ng choice. Anong choice ito ang ginawa ni David? Ayaw kong magkasala sa Diyos. Sapagkat batid niya ang kautusan at palatuntunan ng Diyos. Amen? Sa huli, sa pagsubok sa ating pananampalataya ay mayroon. Tulad ng binanggit ng unang Korinto 3:13. Praise the Lord. Ganito ang ating mga oras. Ang gawa ng bawat isa ay mahahayag. So walang lihim na dapat na itago sa Panginoon. Yes. Sapagkat ang kadiliman ay liwanag pa rin sa Kanya. Sapagkat ang araw ay magsasaysay. Naalala ko itong talata na ito na iniwanan namin ni Bishop sa Pulingan. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy, inihahayag at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Amen.
Praise the Lord. Magbukas pa tayo ng isang talata, mga kapatid. Santiago 1:12. Ganito po ang sinasabi. Santiago, James, James 1:12. Ganito po ang ating mababasa. Mapalad ang taong nagtitiis sa tukso. Pakinggan niyo mabuti mga brothers and sisters. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. Sapagkat pagkasubok sa kanya, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa kanya'y nagsisiibig sa kanya. Amen? Napakagandang panangko. Sa kanitong ikot ng pagtuturo ng Diyos sa atin, ito dapat ang hantungan ng bawat isang tunay na mananampalataya sa ating Panginoon. Lord. Itinatagupilin, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. Sapagkat pagkasubok sa Kanya, nagtagumpay na tayo sa tukso. Praise. Katulad din ng narinig natin na aral ng ating King Bishop. Siya ay tatanggap ng putong ng buhay Amen. na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Praise. Kaya napakahalaga po na bagamat ang mga aral ng Diyos ay patuloy at paulit-ulit na ating ipinangangaral, ipinaabot sa bawat tainga, sa bawat puso ng tao. Kinakailangan po gawin natin bilang mga lingkod ng Diyos upang sa unti-unting pangangaral mga kapatid, baka sakali tanggapin ang aral ng ating Panginoon. Upang ang mga buksan, mga dilat, ang mga matang bulan, at ang mga taingang dinig. Kaya maraming salamat sa araw na ito, sa unang araw ng linggo, at binigyan ako ng pagkakataon na magbahagi tungkol sa Ebanghelyo ng Diyos. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Maraming salamat sa Diyos. Praise the Lord. God is good. All the time. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Malinaw po yung pagbabahagi ng ating mga kapwa magagawa sa Panginoon at sa salitang pagpapatibay sa bawat isa, maging sa mga kapatiran sa iba't ibang panig ng daigdig, maging sa iba't ibang mga churches, iba't ibang mga leader, na yan po ang problema ng bawat tao sa daigdig na ito, na kung siya ay Islam o Christian. Actually, ang tinatapik talaga ngayon ay exclusive for the Christians, na kung paano po ang Christians ay maging matatag sa paglilingkod sa Diyos at maging matibay sa iba't ibang mga pagsubok. Ngunit sa topic po na binahagi kanina, sa una pong babahagi sa Psalms chapter 66, ng aking brother Donoso, pakaganda po dito, na kung tayo, ang tao po ay magaling manglasa, lalo na ang Diyos, magaling din po ang Diyos tumikim ng pagkain, sapagkat ang sabi ng Scripture, sapagkat ikaw, O Diyos, Psalms chapter 66 verse 10, sapagkat ikaw, O Diyos, tinikman mo kami. Kolong. Amen. Iyong sinubok kami na parang pagsubok sa pila. Ito po ay sulat ito ni Haring David sa kanyang panahon,
na siya din ay nagdanas din ng tinikman din siya ng Diyos. Alam natin ang lasang hindi maalat at alam natin ang lasang maalat or matabang. Amen. Di po ba? Sa time natin, kapag sobrang kain ka ng sobrang alat, ang magiging resulta sa katawan natin ay Sisira ang bato. masisira yung ating bato. Di ba po? Amen. At kapag kumain din ang tao ng pagkaing matabang, hindi ka rin makakain ng, hindi ka satisfied sa kinakain sapagkat ang kinakain natin ay hindi malasa. Kumbaga. Ang sabi ng Diyos, for thou, O God, has proved us, thou hast tried us as silver is tried. So sa madaling sabi po, hindi magiging tunay na Kristiyano ang isang tao kapag hindi po siya tinikman ng Diyos at ayaw niyang magpatikim sa Panginoon. Amen. Amen. Kailangan lasahan ng Diyos ang lahat ng Kristiyano na naglilingkod sa Kanya to prove na talaga siya ay naglilingkod sa Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo po sa kanyang paliwanag dito in chapter 8 verse 28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Yan. And that we have 7 billion people today, more than. So individually may purpose ang Diyos sa kanyang pagtawag sa akin at sa inyo. If you are the leader of your church, praise the Lord. If you are the followers of the church, kung ano po ang inyong position sa inyong church, choir ka man, women's group ka man, pastor group ka man, bishop group ka man. So lahat po according to His purpose. Ngayon, lahat ito ay titikman ng Diyos. Lahat ito ay titikman ng Diyos. Kailangan masarap ang panglasa ng Diyos. Amen. Sa atin. Tulad ng binagi kanina, na paano po natin malaman sa time natin na tayo po ay nandito po sa ilalim yung salitang sa English po is tried. Okay? Meron dalawang bagay po pinakita dito sa binagay ng kapatid. From us, secondly is tried. Okay? So lahat tayo ay pinanganak po sa 19 na po. Ako 1970. Praise the Lord. Pinanganak po ako doon sa mga taon na yon. Sa 1970 ay napakabata pa po sa ibang mas nauna sa atin. At yung mga nauna sa atin, tiyak po, ito din po ang kanilang dinanas. Okay? At bago po nangyari, ang sabi po ng Revelation chapter, tingnan natin sa Revelation chapter 2. Sa Revelation chapter 2, Verse 2. Okay, chapter 2 verse 2 ng Revelation. Okay. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis. At hindi mo matitiis ang masamang tao. At sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol. At sila'y hindi gayon. At nasumpungan mo silang pawang bulaan. Amen. So, if we talk the word like silver, tried or is tried, like in our time, no? How can we determine today is first day of the week? It's sabihin kapag merong first day of the week, merong seventh day of the week. Na ang sinabi ng Diyos sa Genesis, sa kanyang creation, from first day up to the seventh day, wala siyang nilagay na pangalan. Ngunit dahil sabi ng Diyos kay Apostol Pedro sa kanyang sulat, napasakop kayo sa mga palatuntunan, na ang palatuntunan para sa tao, tulad ngayon, kinikilala natin na ang Wednesday ay
ikakalagitnaan po sa isang linggo. O Thursday ngayon ay pang ilang araw mula Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, pang-apat po na araw. Okay. So sa time natin, if we took 7th day of the week in terms of Christ Sabbath, also first day of the week, nagtatanong tayo sa mga pastors and bishop, kayo po ba ay kumbinsido na ang linggo ay first day of the week? International. Ang sagot nila sa akin po ay, sunod na lang po tayo kung anong ating kinagisnan. In other words, pumasok tayo doon sa salitang tried, no? Has proved us, thou hast tried us as silver is tried. Meaning, maraming pastors, maraming bishop, sa time natin actually, na pagdating dito sa pagsubok, tulad ng silver, dito po ay napapatunayan na sa pagsubok na ginawa ng Diyos, bumibigay sila. Anong ibig sabihin? Nung naintindihan natin sa tulong ng Diyos, the word tried, doon po tumitibay ang ating paglilingkod sa Panginoon as a Christ believers, sapagkat kailangan matikman ng Diyos ang lahat ng tao kung ano ang kanya at akin na paninindigan sa pagsunod sa Diyos, tulad ni Paul na kanyang pinatunayan magmula kay Pisto, kay Agrippa, hanggang sa kay Cesar sa Roma, ang pinatunayan niya na si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Ngayon, itong namatay at muling nabuhay, nadat na natin sa time natin, espiritu na po siya, lahat ngayong sumampalataya sa kanya, dadalisayin siya katulad ng silver. Bago siya ma-prove that he is or she is a Christ believer perfectly sa time natin, na that all things work together for good. Ngayon, ang lahat po ng tao susubukin ng Panginoon, pastors and bishop, members, followers of the church, any individual today, pag tinikman tayo ng Diyos, ibig sabihin, ang salitang tikman, prove us. Ibig sabihin, ipoprove ng Diyos na ikaw at ako ay ibibilang niya sa mga manampalataya sa Kanya na ikaw ay subok tulad ng silver at susubukin ka, dadalisayin ka na kahit pinanganak tayo parehas ng 1960 or 1970, 1980, natuklasan natin na itong mga nagpapanggap ng mga kinagisnan nating aral, nasumpungan nating hindi gayon. So, by the purpose of God from His has proved us, and then the word silver is tried, ito po, para sa akin po, ay nagpapatibay sa akin na marami pong, ang sabi ng Colossus chapter 2, verse 8, pakibasa sa Tagalog, Pastor. Colossus chapter 2 verse 8. Amen. Ganito po ang ating mababasa. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pandaraya. Ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang araw ng sanglibutan, at hindi ayon kay Kristo. So, yung word na binanggit kaya ni Pastor Romando na share niya kanina, yung Mark chapter 3 verse 13. Opo, Pakibasa nga ulit, Pastor. Marcos chapter 3 verse 13. Ano yun? 1 Corinthians chapter 3, 13 po. Ayan, 1 Corinthians chapter 3 verse 13. Okay. 1 Corinthians chapter 3 verse 13. Okay. Ganito po ang ating mababasa. Ang gawa ng bawat isa ay mahahayag, sapagkat ang araw ang magsasaysay. Yan. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy inihahayag. At ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Yan. Apoy din ang susubok Sa bawat isa. sa bawat isa Kung ano yaon. kung ano yaon.
Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong mga pagpapagal at pagtitiis, revelation, at hindi mo matiis ang masamang tao at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at sila'y hindi gayon at nasumpungan mo sila Amen. pawang bulaan. Number 1, halimbawa, halos 85% lahat ng pastor hindi naniwala na ang December 25 ay birth ni Jesus Christ. Pero itong mga hindi naniwala, nag-celebrate din sila sa December 25 na birthday ni Jesus Christ. Amen. And God tried us like a silver na itong December 25 hindi biblical na birthday ni Jesus Christ. Ngayon, itong mga taong ito ay nakasumpong sila doon sa pagtikip ng Diyos na itong this coming December 25 is not a biblical declaration. But, ang buong daigdig po ay nagdiwang dito at yung nagdiwang dito actually directly to join them to celebrate these traditions of men, ito po ay hindi pa talaga tunay na dinalisay ng Diyos. Pero kapag ang isang tao, dinalisay siya ng Diyos ng katulad sa apoy, in this dispensation of time, spiritually sa time natin, hindi ka na mag-unite. Dahil sunog ka na sa aral ng Diyos and you know what is the perfect will of God sa time natin. And that is why, ang sabi ng scripture kanina, for thou, O God, hast proved us, thou hast tried us as silver is tried. Amen. Yan po ang tunay na Christ believers. Dumaan ka sa matinding pagsubok at nakalagpas ka, ibig sabihin, tinikman ka ng Diyos at ang panglasa ng Diyos sa iyo ay perfect na Masarap yan. timplada ang ginawa. Tamang aral, perfect test of the Lord, birth of Jesus Christ, first day of the week, Sabbath of Christ, Praise. feast of Tabernacle, Praise. first day of the week, feast of Pentecost. Yan ang paglasa ng Diyos. Sabi ng Matthew chapter 6 verse 9, 6:9. Matthew chapter 6 verse 9. amen. Magsidalangin niya kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ng iyong kalooban. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Yan. Kung ano sa langit, Gayon din. tayo na sa lupa ngayon, titikman tayo ng Diyos. Ngayon, ang sabi ng Biblia po, in terms of tribe, okay, itong payo ng Diyos sa atin, sa lahat po ng Christ believers exclusively. But I hope, if you are a Buddhism or Islam, try to join us as a Christ believers. Malalaman mo yung katotohanan. Okay. Ipinayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy. Amen. Upang ikaw ay yumaman. Tulong. At ang mapuputing damit upang iyong maisuot. At upang huwag mahayag ang iyong kahihiyang kahubaran. At ng pampahid sa mata, na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Anong pambili natin dito? Ipinahi ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay na apoy. Anong pambili? Pera? Gawang mabuti. Gawang mabuti. Sabat sa Panginoon. Ang 24 carats, ang totoong ginto ngayon, ng 1 gramo, magkano? Hindi ko naman alam yun. Siguro 1.5 yata. 4,000. 4. Mahal na. Kasi po, kanina nabasa ko po sa news, talagang mataas na po yung anong value ngayon ng gold. No? At kita mo, mahal nun. Gramo pa lang yun. Ngunit, ipinakita dito, pinapabili tayo ng Diyos na gintong dinalisay ng apoy. Anong pambili natin? Sa Diyos. Pagsunod-sunod ko sa napagtungkulan ng Diyos.
Panginoon, magkano po yung gintong ginalisay sa apoy? 2 billion. Wala, mauna sa atin mga bilyonaryo. 5 billion mauna sa atin yung mga bilyonaryo. Eh tayong walang pera, walang pambili. Sige nga. Pananampalataya ang katumbas ng isang dito. Yes. May talata bishop sa Timoteo, Pakibasa. Mateo na magiging kayo ng kayamanan sa langit. Isa ito sa isang Anong klaseng kayamanan yan? mga gawang mabuti. May talata ko, Basa. 1 Peter 1:7. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kay sa ginto na nasisira bagamat ito ay sinubok sa pamamagitan ng apoy Wow. ay masupungan sa ikapupuri at kalawalhati Yun. at ikararangal ng pagpapahayag ni Jesus. Mas matindi ang tao, ang sinuman na dumaan sa matinding pagsubok na sila ay pinaraan sa apoy kaysa totoong ginto. Amen. Mahalaga ang ginto, ngunit higit na mahalaga na ang tao ay magdanas tulad sa apoy, dalisayin siya upang mapatunayan na siya ay tinikman ng Diyos. Probe, in terms of word probe. Okay. Yan ang kailangan nating pambili sa Panginoon. Amen. Yan ang ating pambili sa Panginoon. Okay, tingnan nyo ha. Pagdating ng time na tayo ay tikman ng Diyos, tingnan nyo ha. Scripture din po ito. Tingnan natin. Kung papasa tayo dito. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, simulan natin. Romans chapter 3 verse 9. 3:9. Ano nga tayo pagkalalong mabuti kaysa kanila? Hindi sa anumang paraan. Sapagkat ating kapwa ay sinasakdal na muna ang mga Hudyo at ang mga Griego na silang lahat ay nasa ilalim ng kasalanan. Anong sabi ng scripture sa una? Ano nga tayo'y bagay lalong mabuti kaysa kanila? Komparasyon yan. Ibig sabihin kapag merong tao na nag-iisip na mas mabuti pa sila kaysa iba, okay? Ang panglasa ng Diyos dyan, hindi tamang panglasa. Hindi siya na-approve o hindi na-approve sa Kanya na siya ay natikman ng tamang panglasa sa Diyos kapag ganun po ang mentality ng isang tao. Amen. Amen. Sunod na scripture. 2 Corinthians chapter 8 verse 22. 2 Corinthians chapter 8 verse 22. Ganito po ang ating mababasa. At aming sinugong kasama nila ang aming kapatid na aming nasubok na madalas na masikap sa maraming bagay. Datapwat ngayon ay lalo nang masikap dahil sa malaking pagkakatiwala niya sa inyo. Praise the Lord. Yung mga gawain ng paglilingkod sa Diyos, mga kapatiran, ang lingkod sa Panginoon, mga sinugo sa paglilingkod sa Panginoon, na dumaan sa pagsubok, lalong bibigyan siya ng malaking gantimpala ng Diyos. Datapwat ngayon ay lalo nang masikap dahil sa malaking pagkatiwala niya sa Kanya. Dati hindi siya masikap, dumating ang pagsubok sa Kanya, dinalisay siya sa apoy, lalo siyang magpakasikap sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Dahil siya ay nilinis, dinalisay ng Diyos tulad ng silver and gold. Amen. Amen. So, literally, sabi nga ni Sister Ima, meron ng upgrading. Amen. Ito yung way ng Diyos. Dumating ang time na siya po ay dalisayin sa apoy, mag-upgrade ang kanyang spiritual. Pag bumigay tayo kasi po sa mga pagsubok, magdi-decrease, hindi mag-upgrade. Wala tayong magawa, Diyos yan eh. Amen. Ako nga, ayaw ko maging lingkod ng Diyos eh. Gusto kong maghanap buhay, mag-abroad, gusto kong kumita, pasarap sa bundo. Pero hindi yan ang call sa akin ng Panginoon, iba eh. Kaya tinambakan ako ng maraming pagsubok, kaliwat kanan. Sige lang, tuloy lang, tuloy lang, tuloy lang. Na marinig mo yung kabilat kanan, negative, positive, negative, positive. Sige lang, tuloy lang, tuloy lang, tuloy lang. Di ka naman naglingkod sa tao, naglingkod ka sa Diyos. The more na ikaw pinipersecute at merong gustong i-down ang iyong sarili, tuloy ka lang, tuloy ka lang.
habang nagtuloy-tuloy, napapansin ko po na praise the Lord, I am 53 years old, na itong pagpuprove ko sa mga false prophet and apostles, itong prove ng Diyos sa akin that all things work together for good. Kung merong hindi nakaintindi at merong nakaintindi, ikaw nakaintindi, huwag mo silang i-persecute. Kailangan mo silang turuan, kailangan mo silang i-guide. Kung makinig, okay. Kung ayaw, okay lang din. Dahil wala kang magawa eh. Dahil lahat dadaan sa pagtikim ng Diyos. Okay. Sunod. 1 Timothy chapter 3 verse 10. 1 Timothy chapter 3 verse 10. Paano mo tumikim ng Diyos? Sige. At ang mga ito rin naman ay susubukin muna. Kung magkagayoy, mamamahalang may pagkadyakono kung walang kapintasan. Yun. So salamat sa Panginoon na pag hindi ka kasal, magpakasal ka. Okay. Pag ikaw pastor, isa lang asawa. Pag ikaw bishop, isa lang asawa. Pag medyo mahirap i-manage ang family, sikapin mo na ma-manage mo talaga yon kasi magma-manage ka sa church. Amen. So all things work together for good. Yan natin pwedeng sabihin, ikaw di ka marunong, ikaw hindi po ganon. So lahat nagdadalanginan sa Panginoon na loobin ng Diyos na ma-manage ng maayos from the family down to the church, na ang pagtitikim ng Diyos sa akin at sa inyo, kapwa tayo titikman ng Panginoon kung talaga tayo ay aprobado na sa Diyos. Okay. Ngayon, ang sabi ng scripture, let this also first be proved, then let them use the office of a deacon. Office. Si Paul naman, office of the bishop. Nilawanhati niya kanyang ministeryo. Pinatunayan niya hanggang Roma. Sa time natin, office of the deacons. Sinabing office po, hindi po yan hundreds and thousands of officers. Bilang lang po sa mga kamay pag office. Okay? So, lahat ito ay dapat tikman ng Diyos, yung nabilong sa office. At dadaan sa tried like silver and gold. Okay, dadaan po pareho lahat yan. Okay, isa pa. Ganda ng versikulo nito. Praise God. Hebrew chapter 3 verse 9. 3. 3 verse 9. Ganito po ang ating mga mababasa. Praise the Lord. Na doon ako'y tinukso ng iyong mga magulang sa pagsubok sa akin. Mm. At 40 taon na nakakita ang aking mga gawa. Ngayon, ilang taon ang pagkakita ng Diyos sa kanya? 40 years. Ganong katagal. Matagal na. Tinikman siya ng Diyos almost 40 years. Ngayon, ilang taon pa ako naglilingkod sa Panginoon? 20 Sa aking competition, parang 23 years pa lang. 23 years, tinikman ako ng Diyos. Kayo naman, may 1 year, may 2 years, at yung mga baptized na rin, tinikman siya ng Diyos ngayon. Araw-araw yan. Kung mag 2 years ka na sa ministry, 3 years, tinitikman ka ng Diyos palagi. Pagdating pagsubok, kung bumibigay ka ba o hindi, yan po. Pero habang nagpapatuloy ang isang tao sa paglilingkod, habang dumarating pagsubok, lalong dadalisayin siya. Amen. So, lalong makikita sa kanya yung kakinangan tulad ng silver and gold. Okay. Ilang taon po dito ang pag-prove ng Diyos sa kanya? 40 years. Okay. 10. Verse 10. Dahil dito nagalit ako sa lahing ito at aking sinabi, lagi silang nagkakamali sa kanilang puso. Ngunit hindi nila nangakilala ang aking mga daan. Pagka ang isang Christ believers, kapag siya po ay dumaan sa pagsubok, sa pagdadalisay ng Panginoon, kailangan mangyari para tikman siya ng Panginoon. Sa Tagalog po ay tinikman mo kami. Sa English po, prove me. Yun po. Pag tinikman siya o tayo ng Diyos sa pagsubok, hindi ka bibigay, hindi ka mag-create ng another reason. Ipagpalagay mo na ito ay all things work together for good, either bad, dumating man, ano man nangyari. Let us study na malagpasan natin lahat. Yan po. Hindi tayo pwedeng mag-study na to create another argue in division. Kundi mag-study tayo para po malagpasan lahat yun. Dahil pag sinabing kami ni tama, sila mali,
pagtikim ng Diyos, hindi na po tamang panglasa. Ngayon, malalaman natin kung anong payo ng mga apostol sa atin after days, Psalms chapter 66, verse 10. Okay, tingnan natin na kung paano ang lasa natin sa mundong ito. Okay, alam niyo ito mga kapatid. Okay, tingnan natin na. Verse, New Testament tayo. Nag-start tayo sa Matthew chapter 5, verse 13. Mapalad. 13. 13. 13 po. Kayo ang asin ng lupa. Yun. Ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Wala nang ano pamang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Yan na. Matthew 5:13. Ang layunin ng Scripture, tayo ay tinawag na asin sa lupa. Amen. Amen. And how many billions today, individually, lahat tayo ay dapat maging asin sa sanlibutan. Either information, advising, encouraging, testimony, pastors and bishop, deacons, members of the church, followers of the church, or Christ believers exclusively, kailangan lahat po ay merong lasa. Dahil titikman tayo ng Diyos in terms of God has proved us or tinikman mo kami. Ayan. Kung ang asin sa lupa, ngunit ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat, wala nang ano pang kabuluhan kundi upang itapon sa labas at yurakan ng tao. Di ba nayuratan natin? That if there is any traditions of men out of the Bible, ito po ay atin pong hindi na sinundan. Ang tunay na lasa, biblically, ang perfect birth of Jesus Christ. From Lucas chapter 2 or Lucas chapter 1, lahat po ma-research lahat yan. Perfect Passover, Pentecost, and perfect Feast of Tabernacle, like today, perfect first day of the week. Saan natin nasumpungan yun? From Daniel chapter 9, verse 27. Isang linggo at kalahati ng isang linggo. Ito yung tamang panglasa ng Diyos. Away from the traditions of men. Revelation chapter 18, verse 4, come out from among them. Bakit tayo pinalabas? Sapagkat ang salot under the Babylon ay ibubuhos ng Diyos at ang bawat nakaakibat doon ay tatamaan din. Niloob ng Diyos, makalabas tayo. And we hope sa mga independent churches, sa mga pastors and bishops, sikapin po natin na makapanindigan. Kung kayo po ay sweldado ng malaking sweldo, hingin niyo sa Panginoon na makalabas talaga kayo sapagkat lahat tayo ay nangailangan ng pera. Ngunit, kung hindi na tayo maging panglasa ng Diyos, itatapon sa labas tayo at yurakan. And that is why sa time natin, ang daming mga independent churches na talagang nanindigan sa aral ng Panginoon. Ini-encourage natin ang ibang mga leader, magpakatatag tayo at patuloy na magiging asin po tayo. Dahil pag tinikman tayo ng Diyos at wala ng lasa, ano pang kabuluhan kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Kaya pag pastor ka, isa lang asawa. Bishop ka, isang asawa. Pagka bishop ka, huwag kang mahilig sa pera kasi bawal yan. Nandoon po yan sa paliwanag ni Apostol Pablo at handa kang sumagot sa bawat tanong. At lahat ng sagot mo sa mga tanong, out of the traditions of man, ituturo natin ang tamang first day of the week. Hindi po tayo nakatunik sa kinagisnan po natin at kailangan ma-prove sa time ng like a silver's stride na talagang susubukin tayo tulad ng silver and gold dadaan sa apoy. Abang dinadalisay po yan, lalong kumikinang, dumilutang po ang kanilang katotohanan dyan. Kahit may problema ka, lulutang pa rin ang tamang paglilingkod sa Diyos. Kahit may kulang ka, tuloy pa rin. Kahit sa tingin mo, kapos ka na, tuloy ka pa rin sa paglilingkod sa Diyos. Lalong kumikinang ka niyan. Kaya ang inisip natin, negative, talagang problema yon. Pero, ang plano ng Diyos,
habang tayo ay tinitikman niya, nagkakaroon tayo ng lasa sa kanya, tulad ng ginto na ginadalisay sa apoy. Magkakaroon siya ng kabuluhan sa Panginoon. Okay. Marcos chapter 9 verse 50. 9:50. Pangalawa. 9:15? 50. 50. 9:50. Dito tayo sa pagtikim ng Diyos sa atin. Sige nga, may panlasa pa ba tayo? Ang Diyos sa atin. Mabuti ang asin. Datapwat kung tumabang ang asin, ay ano ang inyong pagpapaalat? Taglayin ninyo sa inyong sarili ang asin. At kayo'y magkakaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Sarap lang alat. Ang Amen. paborito ng Diyos yung alat. Amen. Oh. Exclusively, to all Christians, lahat tayo dapat maging maalat. Kasi mahilig ang Diyos sa pagtimplang ganon o panglasang ganon. Yung mag-encourage ka sa tao na maging Christian ka sapagkat meron tayong Savior. O di, lasang alat po yan, may panglasa na po. Patuloy ka sa gospel of the kingdom sapagkat paghahari na ngayon ni Kristo. Panglasang alat po yan. So, ang sabi ng ating Apostol Pablo, Marcos, na taglayin ninyo ang inyong sarili, ang asin. Amen. Ang asin maalat. Okay? Yung asin ito kailangan taglayin ng tao. Kailangan meron siyang pagpaalat. Halimbawa, nagpuri ka sa Panginoon, joyful ka sa Panginoon, nagpuri ka. Praise the Lord, hallelujah. You are God Almighty, King of Kings, and Lord of Lords. You are our Savior. Tapos, ang implementation dun sa awit, follow pa rin sa traditions of men. Walang lasa para sa Diyos yun. For me, sapagkat Colossians chapter 12 verse 8, mag-ingat kayo sa kanilang filosofiya at sa mga tradition ng tao. So, alam na natin, ano ang perfect first day of the week sa tulong ng Diyos. Yan ang panglasa ng Panginoon. That is why, ang first day of the week sa resurrection ni Jesus Christ, sa 1 week at kalahati noong isang linggo, ngayon po ang eksaktong first day of the week from Monday up to Sunday. Ang kalahati noon ay Huwebes. From Sunday to Saturday, ang kalahati noon ay Wednesday. Yan po ang arrangement ni Jesus Christ. At yan ang tamang panlasa ng Diyos. Kaya yung mga taong gustong lasahan ng Diyos, dadaan sila sa apoy. Sinong gustong sumunod pa? Ay nang hamon natin sa lahat ng Christian. Sinong gustong dadaan sa apoy para dalisayan ng Panginoon? Presence. Lahat tayo. Lang siya. Amen. Kasi pag tinikman tayo ng Diyos, padadaanin ka muna sa apoy. Lasang litson naman. Dalisayan ka muna. Katapos niyan, paglasa ng Panginoon, tamang panglasa ka. Amen. Hindi ka lasang traditions of men, kundi lasa ka by the perfect will of God through Jesus Christ. Okay, isa pa. May time pa po tayo. Lucas chapter 14 verse 34. Ano, 14? 14 verse 34. Praise the Lord. 14:34. Okay, pakibasa. Mabuti nga ang asin, datapot ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat. Pag tumabang yung asin, may naranasan na ba kayong asin na tumabang? Wala pa. Parang wala pa eh. Basta pag asin, mahalat Kaya talaga yun. tugasan mo yan, asin pa rin. Sa bagay, pag itimpla mo yung asin sa isang kaldero, na ganito ng kapatak ilagay mo sa tubig, sa isang kaldero, tabang na. Yan. Pag sumobrang tubig, matabang na. Tama ba ba? Amen. Pagka-eksakto yung alat ng asin, eksaktong timplada, eksaktong panglasa. Ngayon, ang ipinakita dito, mabuti nga ang asin. Ang asin talaga maalat yun. Diba? Datapat kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipag-alat. So, sa time natin, sa dami pong may mga ministry sa Panginoon, na kung natuklasan natin at hindi natuklasan,
kung may ginawa tayong mali laban sa Diyos o sa kapatiran o sino man, pag-pray natin sa Panginoon. Number 1, na idulog natin sa Diyos na magkalasa ang bawat isa na lasang asin. Hindi po yung tulad ng binanggit ni Pastor kanina, brother, na kailangan makita sa atin talaga yung tunay na probe ng Diyos sa atin at dadaan talaga kinakailangan ng tao sa apoy. Okay. Isa pa, Colossians chapter 4 verse 6. Colossians chapter 4 verse 6. Ito po, maganda dito. Hallelujah. Chapter 4 verse 6 ng Colossians. Sulat ni Apostol Pablo sa taga-Colossians. Ganito po ang nasusulat. Ang iyong pananalita naway laging may biyaya na magkalasang asin upang iyong maalaman kung ano nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Kailangan po, gano'n, no? Praise the Lord. Kailangan magkalasang asin. Kung kakain ka almusal maalat, tanghalian naman maalat, hapunan maalat, gusto ba natin araw-araw laging maalat? Amen. Ha? Magkakabaho yung tibig. Di ba po? Ang gusto natin, like sa panig po ng mga DJ or mga music lover, pagka paulit-ulit na lang pong tugtog, nakakasawa pakinggan eh. Di ba po? At gusto natin iba-iba yung tugtogin na kailangan marinig natin. At sa pagkain po, kung nagluto ka ngayon ng adobo, halimbawa po, bukas adobo din, puro maalat yun, sa buong buhay mo, puro na lang. Ang ibig sabihin, pag tinikman ka ng Diyos, hindi ka sobrang alat, hindi ka rin sobrang tabang. Yung tamang timplada lang. Amen. So, dapat maka-move on talaga lahat dyan, mga kapatid. Move forward. Move forward. Na kung anong nakita natin sa mga bagay-bagay, sa paggamit ng salita, na ito'y laging makapagbigay ng biyaya sa lahat ng tao. Yan. Tapos, upang inyong malaman kung ano ang narapat ninyong isagot sa bawat isa. Kaya bawal na yung pagmumura, bawal na yung pagsasalitang laban sa kapwa. Bakit yung iba pinaglalaban yung pagmumura? Pero dito, paglabag na sa kalooban ng Diyos, hindi na mapagbiyaya ang salita, wala nang lasa yon sa pagtikim ng Panginoon. Ayan. So, isa pa doon sa Zacarias na binanggit natin kapatid kanina, ang ganda ng mga bersikulo na binahagi sa akin. Balikan natin muna yung Zacarias kanina. 13. Okay. Pakibasa sa Tagalog. Zacarias 13. Amen. 13 verse 9. 9. Okay. Binasa ni Brother Donoso kanina. Okay. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy. At sila'y dadalasayin ko na parang pilak na dalisay. At sila'y susubukin ko sa pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa pangalan at aking silang didinggin. Aking sasabihin, siya'y bayan ko. Praise the Lord. At kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Yeah. Amen. Praise God. Now, ilang dobling init sa panahon ni Sadrach, Meshach at Abednego? Ito, dubli. O, di ba, 7 dobling init? Matindi yun. Pero hindi sila nasunog nung nilagay sila sa pugon. Dahil kasama nila ang Diyos. Amen. Sa atin po, 3 doble lang. Sunog na. O, 3 doble lang. Napakahina lang. Amen, pero mainit na yan sa time natin. Pero dahil we are human, alam ng Diyos ang perimeter natin na talagang mahina, 3 dobling init lang ang ginawa ng Diyos para subukin tayo sa paraan ng apoy. Pero hindi literal na apoy, kundi mga pagsubok, bigatan sa buhay, pero pagkatapos niyan ay may gantimpala ang Panginoon. So habang siya ay humarap sa pagsubok, kailangan malasa siya sa panlasa ng Panginoon. Amen. So, katulad ng agila, in example po na habang siya ay humaharap sa bagyo, talagang sinasalubong niya ang bagyo. Hindi gustong-gusto niya ang bagyo eh. Amen? At habang hinaharap niya ang bagyo, nag-i-enjoy siya. Nag-i-enjoy siya, nagdag-dive lang siya sa matinding bagyo. So, salamat sa Panginoon na itong bersikulo po na pagpapatibay sa ating panahon, pagpapatuloy.
na wala kong kuwang ang panghihina sa paglilingkod sa Diyos at pag bigay ko doon sa kahinaan ng ating mga sarili, kundi ito ay plano ng Diyos para po tayo ay tikman. At yung mga titikman niya, idadaan man niya sa apoy. Tulad ng pilag at tulad ng ginto. Amen. Amen. Okay, meron akong itatanong, no? That we are live or recording today. Lahat ng bagay kahit sa time natin, kailangan mong idaan sa apoy. Halimbawa, gusto mong magkape. Ang kape, kapag ginamit mong kapeng tubig ay konting kulo lang. Init lang na parang hindi kumukulo. Ang tatamaan mo dyan, tiyan. Kukulo tiyan mo kasi ang tubig hindi kukulo. Kailangan kulong-kulo siya sa pamamagitan ng apoy. Dahil pag inom mo ng kape, ang tiyan mo hindi masisira. And that is 100% observation. Dahil tayo, mahilig tayo sa kape. Kaya pala gusto ng Diyos. Lahat padadaanin sa apoy. Kung talagang mahal mo pa rin ang kapatiran, mahal mo pa rin ang kapwa manggagawa sa Panginoon, mahal mo pa rin ang iyong asawa, mahal mo pa rin ang iyong ministeryo sa Panginoon, ito ang proof ng Diyos na tayo ay makapagpatuloy sa paglilingkod para po sa ikaluwalhati niya. Amen. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri at happy birthday.